Kumusta, mga kamangingisda at mga kapwa ko mahilig sa ilalim ng tubig? Ako nga pala ang inyong lingkod, ang inyong YouTube kaibigan at bihasang mangingisda. Ngayon, pag-uusapan natin ang ating fishing forecast para sa 21 ng Oktubre 2025 taon. May malaking sorpresa ang araw na ito, mga kaibigan. Isipin nyo, bagong buwan at may kasamang malakas na agos, pero may banta ng kulog at kidlat sa kalagitnaan ng araw. Ano kaya ang ibig sabihin nito para sa ating mga isda? Manatili kayong nakatutok dahil ibibigay ko sa inyo ang lahat ng detalye at ang mga lihim kung paano natin masusulit ang araw na ito, anuman ang mangyari sa panahon. Mga uri ng isda at tamang taktika. Kaibigan, batay sa ating mga nakalap na datos, heto ang ating mga pangunahing target at ang mga diskarte para sa 21 ng Oktubre. Tilapia, mga anyong tubig tabang. Saan hahanapin? Ang tilapia ay aktibo sa maiinit na tubig, kaya kahit may pagbabago sa panahon, makakahanap pa rin tayo sa kanila. Sa araw na ito na may banta ng kulog at kidlat at mahinang ulan sa gabi, mas malamang na magtatago sila sa mas madidilim na bahagi ng tubig. Hanapin sila sa mga lugar na may maraming halaman sa ilalim, sa mga gilid ng batuhan o sa bahagyang mas malalim na bahagi ng ilog o lawa. Kung may kaunting ulan, lumalabas sila para manghuli ng insekto sa ibabaw. Ano ang gamitin? Para sa pangingisda ng tilapia, simple lang ang kailangan. Gumamit ng maliit na kawil at isang float. Ang mga pinakamahusay na pain ay tinapay, bulate, o kahit na maliit na artificial lures na gayang-gaya ng mga insekto. Subukan ang teknik ng bottom fishing na may kaunting galaw para maakit sila mula sa kanilang pinagtataguan. Maya-maya, red snapper, asin na tubig, mga bahura. Saan hahanapin? Ang maya-maya ay isang uri ng isda na aktibo halos buong taon. Mga kaibigan, tandaan, ang pangingisda ay hindi lang tungkol sa paghuli ng isda, kundi pati na rin sa pagtangkilik ng kalikasan at sa mga aral na itinuturo nito. Sana ay naging kapaki-pakinabang ang ating forecast ngayong araw. Kaya sige na, labas na kayo at subukan ang inyong swerte. Naway, ni walang buntot, ni walang kaliskis kayo ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang tips at forecast at syempre, i-share sa inyong mga kaibigan. Anong plano nyo sa pangingisda ngayong araw? Ano ang inyong mga paboritong pain kapag pabago-bago ang panahon? Ibahagi sa akin sa comment section sa ibaba. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na fishing adventure. Maraming salamat at hanggang sa muli. De dalende watertemperatuur, de voorbereiding van de vissen op de winter en de activerende invloed van de nieuwe maan, ondanks de lichte regen en de zuidwestenwind, creëren een gunstige situatie voor een goede herfstvisserij. De vissen zullen actief azen om reserves op te bouwen. Dus pak je spullen en trotseer het herfstweer. Ik wens jullie allemaal Nigvosta, Nicheshui, oftewel een prachtige vangst. Vergeet niet te abonneren, een duimpje omhoog te doen als je dit waardevol vond. En laat me weten in de reacties. Wat zijn jullie plannen voor 21 oktober? Hebben jullie specifieke tactieken voor de nieuwe maan? Of deel je beste vangsten van de herfst hieronder? Tot de volgende keer.